Marami sila, Brad. Yung anak ko pa rin yung isang grupo ng bandido mga tol. Bababa daw sila ng bayan para magkuha po sila ng mga pagkain. Kaya siguro yung pagkakataon mga tol na makababa na po kami o makakita po kami ng kalsada pababa po ng bayan. At yun mga tol, gandang umaga po sa inyong lahat mga tol, mapagpalang araw po. At dito na po kami sa ibang location mga tol, dahil pinilit po namin kagabi ni Brad Dib na makalayo-layo po kami. Mabuti naman yung paglalakad namin kagabi mga tol, dahil wala pong masyadong mga bandido na daanan namin o nakaharang po sa daanan namin. At mayroon po kaming mga nasagap po na mga usapan kahapon ng mga bandido mga tol, na itong bundok na ito na dinadaanan namin, idaanan din po ito palabas ng bayan. Kaya dito po kami dumaan ni Brad Dib. At maayos na po ngayon, medyo maayos na po ngayon yung sitwasyon ng anak ko mga tol sa kanyang karamdaman, dahil hinilot po namin ni Brad Dib to kagabi, dahil mayroon po pala siyang piang mga tol, o nabali yung parang mayroon siyang lisa dito sa giliran mga tol. Kaya yun siguro yung dahilan sa kanyang ubo at sipon at hilanat. Kaya ngayon okay naman. Ipikto ito nung nakasagupa tayo ng lira, Brad ba? Yung pagtakbo ko dito ko kasi yun sa hawak-hawak ko. Hindi ko na kasi kuan masyado yung katawan niya, nahigpitan ko, tapos nahulog kami doon sa kanal ba. Dito kami na mamalagi muna mga tol sa masukal na gubat. Ito po yung kuan mga tol, napakasukal po talaga. Ano naman? Mag-video tao. Kaya makitaan para makitaan ta sa atong mga kauban ba. Yan. Dalawa. Ang bird, unsay tingog sa bird? Unsay balingog sa bird? Oy, bird oh. Bird. Unsay tingog sa bird? Anong tingog sa bird? Ano? No? Medyo okay na naman yung karamdaman niya mga tol, ngunit minsan talaga mga tol naaalala niya po talaga yung ina niya, kaya po siya umiiyak. Brad? Opo. Happy birthday po kay Kuya Bads mga tol. Sana nakababa na po sila ng ligtas doon sa bahay niya, at pag-celebrate po sila ng kanyang kaarawan niya yun. Hindi man kami nakapunta mga tol dahil hindi pa po kami nakababa. Sana po makakita to ni Kuya Bads tong video namin. At happy birthday po sa iyo Kuya Bads. God bless you po. At mag-ingat ka po palagi sa naman. Ayan ang ginak. Tabi po. Na lang. Ups. Odar dahon lula tag dahon mi. Nakalayo na po ng location na pinagdaanan namin ngayon mga tol, pero alam po namin na patungo po ito ng kalsada, o sabi po kasi kayo ng mga usapan kahapon mga tol, itong bundok na ito mayroon din itong palabas patungo sa bayan. Dito daw minsan sila dumadaan, kaya tinungo namin to ni Brad Dib mga tol, dahil wala din po masyadong mga bandido dito. Iwan lang po namin dyan sa unahan, dahil malayo pa po daw ito sa
kuan. Hindi na po kasi namin si kuan masyado mga tol, no? Inagip yung mga usapan nila dahil marami din sila. At nag-iwas na rin po kami baka maka-enkwentro na naman. Saman. Saman. Tara. Iyak talaga sa mga tol, no? Saman, titi ka? Uy. Oh. Tubi. Bandido mga tol. Ang saba na. Saba. Bandido mga tol. Papunta daw sila sa bayan. Papunta daw sila ng bayan mga tol. Dahil kuha daw sila ng mga pagkain o konsumo. Hello. Marami sila, Brad. Yung anak ko pa rin yung hinahanda. Mga meron po mga bandido na ito na dumaan dito pala, oh. Daanan pala talaga nila ito, Brad. Alam talaga nila yung kalaban. Pag may kalaban nila siya nag-yakbo. Ito rin yung daanan palabas, Brad. Ano ba yung gagawin natin, Brad? Susundan natin ito, Brad. Pero hindi lang tayo masyadong lalapit. Hindi tayo makita ba. Kuha na sila ng bigas. Kain siguro kuha sa kanila baka ng buti na lang talaga mga tol pag mayroong mga kalaban. Hindi po. Oo, kaya kalaban. Mayroon palang mga nakaharang na daw sa daanan, Brad, sa kalsada. Talagang marami sila, Brad, kasi marami rin yung pagkain na pinadala sa kanila daw. Isang dump truck daw. Wala nila. Susundan natin siguro, Ben. Mayroon po mga isang grupo ng bandido mga tol na bababa daw sila ng bayan para magkuha po sila ng mga pagkain. Ito na siguro yung pagkakataon mga tol na makababa na po kami o makakita po kami ng kalsada pababa po ng bayan at makauwi na po kami mga tol. Pero hindi lang po talaga kami kumpiyansa ni Brad Dib. Baka po mga patibong lang po ito. Kaya mag-iingat po talaga kami mga tol. Talasan po namin yung mga mata namin at pandinig. Buti na lang po talaga mga tol. Sa tuwing may mga bandido, titigil po talaga sa pag-iyak ng anak ko. Parang nararamdaman niya po talaga ko yung mga panganib mga tol, no? Dong, magtiis na lang. No,
Kita tayo ng daanan. Katulugon na ba? Nandiyan pa sila sa unahan dito. Exit na tayo, Brad. Patibong lang yun. Alat lang na natin. Saka tayo susunod. Pero daanan talaga to. Dahil kahapon, sabi ng mga bandido talaga, daanan daw ito palabas ng bayan. Tapos ngayon, mayroon na po talagang dumaan. Patungo daw sila sa baba ng bundok para magkuha po daw ng mga pagkain mga tol. Talaga yung daan. Meron po mga delikado po tong lugar na to mga tol kung makipag-engkwentruhan kami ni Brady. Dahil mga bangin po dyan na mga matitirik po yung bundok dito mga tol. Matataas po yung mga pangpang. Kaya wala po kaming ibang pagtatakbuhan. Dito lang po talaga banda mga tol sa itaas. Dahil ito lang po yung porsyon na patag. Maraming pala daw sila mga bihag mga tol. Rinig po namin yung mga usapan nila. Kasama din daw yung asawa ko. Ipatutubos daw nila ng mga pira yung mga nabihag mga tol. Dahil sa mga usapan ng mga bandido kahapon mga tol na nahagip namin ni Brady o narinig namin. Kaya pala sila nagpapatubos ng pira o nagpaparansom mga tol. Dahil yung pira na pang-ransom mga tol ginagamit siguro nila daw. Ginagamit nila mga tol sa pagpapadagdag ng mga tao. At pambili daw nila ng mga kagamitan, mga bala o baril. Magpapalakas po talaga sila ng puwersa mga tol para puksain po itong mga grupo namin o itong mga kasamahan namin na mga hunters, para po sila po ang wala na pong haharang sa mga plano nila o wala nang hahadlang sa kung anong gusto nilang gagawin dito sa kabundukan mga tol. Kaya hindi po talaga pwede na susuko kami kahit anumang mga pagsubok na pagdaanan namin, dahil ito po yung nakakabuti para po sa kapakanan ng mga naaapi nila. At hindi po kami titigil mga tol. Kaya sana po ipagdasal niyo po kami mga tol na wala pong mangyaring masama sa amin hanggang matagumpayan namin yung mga misyon namin sa buhay mga tol. Come on. Talaga silang mga nadadamay mga tol, mga inosente, mga bata, mga babae, mga matatanda. Sobrang po talaga itong mga kasamaan na ginagawa nila Commander Bagnot. Ito po yung mga bandido sa unahan mga tol. Medyo malayo naman dito mga tol, pero rinig pa rin namin yung mga boses mga tol. Pero alerto po sila mga tol dahil yan, patuloy pa rin sila na tinutugis kami ni Bradib at yung anak ko mga tol. Kaya po daw sila nagbaba ng bayan para magkuha ng pagkain mga tol, para hindi na po sila bababa. At dito na po daw sila mamalagi sa bundok hanggang sa mahuli daw kami mga tol. Doon na po sila sa unahan mga tol. Nak, di lang sa tamo sunod. Wag muna tayong susunod na ka. Malabasin tayo ng bundok nak. Malapit na nak.
Tugis talaga nila ako mga tol, no? Kami ni dalawa ni Brad Dib. Pinaghandaan talaga nila. Nagpadagdag daw sila ng mga tauhan. At kukuha daw sila ng mga arbas sa bayan at pagkain. Para dito na daw sila mamamalagi sa bundok mga tol hanggang sa mahuli daw nila kami. Kailangan talaga namin ni Brad Dib na makababa sa mas lalong madaling panahon mga tol, dahil namimiligro po yung buhay namin hanggat nandito po sa bundok tong anak ko mga tol. Na kailangan na mababa ko po tong anak ko mga tol, at babalik po talaga ako agad para po hanapin ko po o i-rescue ko din po, tulungan ko po yung asawa ko mga tol, dahil hinahanap po palagi ng anak ko mga tol yung kanyang nanay o ina. At sobrang nababahala na rin po ako sa kalagayan ng asawa ko ngayon mga tol, kung ano na pong ginawa ng mga grupo ni Commander Bangkil doon sa kanya, dahil buntis pa naman yun mga tol. At sobrang awa na po talaga ako sa anak ko mga tol, dahil hinahanap niya po palagi yung kanyang nanay. At iiyak po siya pag naalala niya po yung kanyang ina mga tol. Brad, parang nasa kalayo na sila Brad, sundan natin Brad. Kumapit na dyan nak.